Sa nakaraang kwento natin ay lumabas sa sistema ni Yonwoo na pinapanood siya ni Azrael na mayroong kalmadong mga mata at iminungkahi niya naman na suriin niya ang artifact. At sa pagpapatuloy ng kwento, pagkabasa ni Yonwoo ng mungkahi ni Azrael sa kanya ay sa isip niya naman nasa kabila ng pagkawala ng divine relic ng Olympus at ito ay medyo nakakatakot. Subalit si Azrael na God of the Godly Society Pantheon Malak ay tumataas ang pagkainteresado nito sa kanya at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung bakit ba. Pilit naman siyang kinukulit ni Azrael na suriin niya ang artifact. Kahit na naiinis siya ay napagdesisyonan niya naman na susundin niya ang iminumungkahi ni Azrael sa ngayon. Lumabas sa kanyang sistema ang tinatawag na The Lament of the Black King at ang kategorya naman nito ay ankle armor at hindi naman matukoy ang grado nito. Ang artifact na ito ay unique at nag-iisa lamang ito sa buong tore at nakaugnay na ito sa nagmamay-ari. Hindi ito pwedeng ibenta o ilipat sa iba. Sa kasalukuyan ay wala pang impormasyon ang patungkol dito. May iilan na kwalipikasyon o kondisyon naman ang kailangang maabot upang magkaroon ng akses sa kapangyarihan nito. Kagaya nga ng kanyang inaasahan na hindi basta-bastang makikita ang impormasyon patungkol sa Black King at ayon sa kanya na ang clue ay hindi lamang nakikita sa anklet at agad niya namang binuksan ng sistema patungkol sa kanyang itim na bracelet at ito ay ang tinatawag na The Despair of the Black King at ang kategorya naman nito ay wrist armor o armor sa pulso at hindi naman matukoy ang grado nito. Sa nakalipas ang hindi matukoy na tao ay napakahusay at mataas na nilalang ay walang paraan upang talunin nila ang Black King at palagi silang namumuhay sa takot. Hindi kalaunan pinagtaksilan nila ang Black King at ikinulong nila sa kadiliman. Ang Black King ay linamon ng galit at puot sa pagtaksil sa kanya sa hindi maarak na haba ng oras kaya naman dahil sa tuloy-tuloy na galit niya ay ang tatlong pumipigil sa kanya ay naging kaugnay niya at nag-transform ito sa kanyang sariling mga kagamitan. Pagkatapos niya itong mabasa ay pumasok naman sa kanyang isipan na ang hindi matukoy na ayon sa sistema ay parang tinutukoy nito ang mga Olympian gods at napansin niya naman ang katagang pagtaksil at napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung ang mga taga-Olympian god ba ay pinagtaksilan ng Black King. Kaya naman ayon pa sa kanya na ipinapaliwanag nito ang kawalan ng pag-asa at panaghuyat nilamon ng sandatang Astrape at Triana dahil ang Black King mismo ay naging kalaban ng mga taga-Olympus at napatanong na naman si Yonwoo sa kanyang isipan na kung ang ibig bang sabihin nito ay malapit ang mga Olympus god sa Black King. Ayon pa sa kanya na ang Titans, Gigantomachia at ang pagbagsak ni Uranus at ang Trojan War ay sa buong kasaysayan, ang Olympus ay hinarap ang hindi mabilang na digmaan, at maraming mga nilalang ang tumataas at bumabagsak mula sa pagka-Diyos at napatanong na naman siya na paano kung ang Black King ay isa sa kanila. Nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil naisip niya na ang Black King ay malamang nauugnay o malapit sa Olympus at ang Black King daw ay may kaugnayan sa kamatayan. Maya-maya pa ay bigla na lamang lumabas sa kanyang sistema na ang Olympian god na si Thanatos ay pinapanood siya. Ang Diyos naman ng Celestial Church na si Taishan Fujian ay taimtim siyang inoobserbahan. Ang Diyos naman ng EA na si Nergal ay humahalakhak na parang baliw at minamaliit siya at tinatanong niya na kung ang mortal ba na kagaya niya ay makakaya ang kapangyarihan na ito. Ang demonyo naman ng Le Infernal na si Halfes ay pumagaspas ng kanyang pakpak at sumigaw at nagpapakita ito ng matinding galit. Habang si Azrael naman ay tahimik lamang na pinagmamasdan siya. Ang mga Diyos naman ng kamatayan ay inoobserbahan siya. Ang demonyo naman ng kamatayan ay naghihintay sa kanyang magiging desisyon. Nararamdaman naman ni Yonwoo na maraming mga mata ang nakatingin sa kanya at ayon sa kanya na ang mga nilalang daw na may kaugnayan sa kamatayan sa underworld ay ninanasaan ang artifact. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung nababahala na ba ang mga ito dahil unti-unti niya nang nalalaman ang patungkol sa pagkakakilanlan ng Black King. Naisip niya naman na parang may kabuluhan ito dahil ang kapangyarihan na ito ay kakaiba kumpara sa necromancy power kapareho ng pag-summon o voodoo. Ang kapangyarihan daw na ito ay pinahihintulutan siyang malaya niyang mamanipula ang napakaraming mga kaluluwa at kahit na pwede rin niya itong mas mapalakas upang maging kasamahan niya at ito ay isang walang uliran na karunungan ng kamatayan at hindi pa nito lubos na nailalabas ang kapangyarihan nito. Napasabi na lang si Yonwoo na ang kapangyarihan ng Black King ay totoong banal na kapangyarihan at inulit niya ulit ang kanyang sinabi dahil mas lampas pa ito sa pagiging banal at sinabi niya na isa itong kapangyarihan na lampas pa sa banal na awtoridad.
Bigla niya namang napansin ang pagbukas ng kanyang sistema at dumating ang mensahe mula kay Azrael at sinabi nito sa kanya na huwag na siyang magduda pa dahil siya lamang ang tanging tao ang pinili niya at sinabi niya pa na karapat-dapat siyang maging isang Diyos at iminungkahi niya naman tatanggapin niya ito at maniwala siya ng matatag at sumunod at ang kaluwalhatian ay susunod rin kapag tinanggap niya ito. At iminungkahi niya rin na tanggapin niya rin siya at maging isang apostol niya nang sa gayon ay magagabayan niya ito sa kanyang tamang landas at isa siya sa pinakamatapat na alagad ng tinatawag na Great One. Sa isip naman ni Yonwoo ay napasabi na lang siya na si Azrael daw ay mayabang na Diyos at napatanong naman siya na kung personal ba siyang inaalok nito upang maging lingkod niya at ang nilalang na ito ay napakamakapangyarihan na siyang namamahala sa buhay at kamatayan. Lumabas naman sa kanyang sistema na si Thanatos ay nananatiling tahimik at maging si Taishan, Nergal, at Ketigerba. Laking pagtataka naman ni Yonwoo dahil wala man lang naging reaksyon ang mga ito sa ginagawang aksyon ni Azrael. Kaya naman nagtatakang tanong niya sa kanyang isipan na kung alam ba nilang lahat ang tunay na katauhan na Black King. Ngunit pumasok naman sa kanyang isipan na si Azrael daw ay Diyos ng malak na walang koneksyon sa Olympus at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ang kanyang teorya patungkol sa Black King na may kaugnayan sa Olympus ay mali ba. Nagtataka rin siya dahil si Hades daw ay wala man lang reaksyon magpahanggang sa ngayon dahil kung magkataon ay si Hades daw ay ang kauna-unahang magagalit sa ganitong sitwasyon. Napatanong naman siya na kung si Hades daw ba ang Black King na pinagtaksilan ng kanyang kapatid na si Zeus at Poseidon o marahil si Kronos na ibinagsak ni Zeus at ng kanyang tagasunod o si Uranus o Luciel na pinunit ang kanyang magkabilang pakpak ng Diyos at demonyo. Marami namang katanungan sa isipan ng ating bida. At napagdesisyonan niya naman na upang mapaliit ang kanyang kandidato ay kinakailangan niyang kumpletuhin muna ang set ng artifact. Naalala niya naman ang sinabi ni Edora na mayroon itong 3 set at ito ang nasa paa o anklet, ang ikalawa ay ang nasa leeg at ang ikatlo ay ang bracelet. Ayon pa sa kanya na nagkataon lang na ang pangunahing trio ng Olympus ay ang 3 Diyos na sina Zeus, Poseidon, at Hades. Naisip niya na upang makuha niya ang ikatlong piraso ng set ng kanyang artifact ay kinakailangan niya ng relic ni Hades na tinatawag na Kaini. Ayon sa kanya na ang relics ay karaniwang nasa mga apostol ngunit hindi niya naman alam na kung mayroon bang apostol si Hades sa tore. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay dahil sa kakaisip niya ay napaupo na lamang siya at napabuntong hininga at napagdesisyonan niya na hahanapin niya ito kahit ano pa man ang mangyari. Naisip niya naman ang 3 magkakapatid na Cyclops dahil ang mga ito ay alam nila ng lubos ang patungkol sa Kaini. Sila ang gumawa at iniharap ang relics kay Zeus at sa mga kapatid nito. Kaya naman napagdesisyonan niya na hahanapin niya ang mga ito. Bigla namang lumitaw si Hanryong sa kanyang harapan at tinawag niyang master si Yonwoo at sinabi niya na dinala niya na ang kanyang inuutos sa kanya sabay pakita niya ng putol na kamay. Lumipat ang eksena at dito binabantayan ng isang lalaki si Bentik na nakahiga na nagpapahinga sa kama. Mahimbing ang kanyang pagtulog ngunit maya-maya pa ay bigla na lamang siyang nagising dahil may naramdaman siyang kakaiba at bigla niya namang sinakal ang kanyang alipores sabay tanong niya na kung nasaan ba si Jinrang. At galit na galit itong paulit-ulit niyang tinatanong na kung nasaan si Jinrang. Kaagad namang dumating si Jinrang na may daladalang tsaa at pagkain at kalmado niyang sinabi na nakikiusap siya na huwag niyang parusahan ang inosente. Pagkakita ni Bentik kay Jinrang ay itinapon niya naman ang kanyang sinakal na alipores na parang basura sa lapag at galit na galit itong sinabi kay Jinrang na sinabihan niya na ito dati na huwag siyang makialam sa kanyang paglalaban. Inilapag naman ng kalmado ni Jinrang ang dala niyang pagkain at tsaa at seryoso niyang tiningnan si Bentik at nagkatitigan sila ng mata sa mata ngunit mayroon naman na pagtanto si Bentik at kaagad siyang napapikit upang pakalmeyan ang kanyang sarili at ayon sa kanya na kumalma muna siya dahil kung hindi siya sinagip ni Jinrang ay natitiyak niya naman na patay na siya dahil sa kanyang katigasan ng ulo at baka magaya siya kay Lana at mawawasak ang lahat ng kanyang pinaplano. Sinabi niya naman kay Jinrang na kung ito ang kanyang desisyon ay malamang ay ito ang tama at pinasalamatan naman siya ni Jinrang dahil sa kanyang pag-iintindi. Ngunit umilaw naman ang kanyang mga mata at binalaan niya si Jinrang at sinabi niya na ito na ang tangi niyang pagkakataon at huwag na siya ulit manggialam sa kanyang laban sa susunod. Kalmado namang sinabi ni Jinrang na tatandaan niya ang kanyang sinabi. At pagkarinig ni Bentik ay napabantang hininga na lamang ito at napasabi na lang ito na napakawalang kwentang bata daw ni Jinrang.
Tiningnan niya naman ang kanyang braso at nagtataka lang siya dahil hindi pa rin bumabalik ito. Ayon sa kanya nataglay niya ang blessing ni Poseidon kaya naman kahit pa na mapinsala ng husto ang buo niyang katawan ay maibabalik pa rin ito sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan. At napapangiti na lamang siya dahil naiisip niya ang dahilan kung bakit nga ba hindi pa bumabalik ang kanyang braso. Lumipat naman ang eksena at dito habang tinitingnan ni Yonwoo ang braso ni Bentik ay sinasabi niya naman na ang apostol ay parehong pagkatawang tao ng Diyos at puno ito ng banal na kakanyahan kaya naman ang ibig sabihin lang nito ay nagtataglay rin ito ng kapangyarihan. Lumabas naman sa kanyang sistema na dumating ang mensahe mula kay Poseidon at ayon kay Poseidon na itigil niya ang kanyang ginagawa at paulit-ulit niyang sinasabihan si Yonwoo na ang lakas ng loob niya. At inactivate naman kaagad ni Yonwoo ang kanyang Bathory's vampiric dagger at naghahanda na siyang lamunin ang kamay ni Bentik at ayon sa kanya nakagaya nga ng kanyang inaasahan at nang walang ano ay bigla niya na lang itong linamon gamit ang kanyang kasanayan at sa kabilang eksena naman ay naaapektuhan naman ng Bathory's vampiric dagger si Bentik at nararamdaman niya rin ang paglamon ng kanyang isang braso at napapatawa na lang ito at napapasigaw siya na parang ini-enjoy daw ng hoarder ang lasa ng kanyang braso at sinabi niya pa na yan nga ang dapat at minura niya pa si Yonwoo at habang nilalamon siya ay sinasabi niya naman sa hoarder na lamunin niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso at mas lumakas pa siya at hanapin niya siya at maglaban ulit sila ng isang beses pa. Maya-maya pa ay umilo ang kanyang kamay at lumabas sa kanyang sistema na nakuha niya na ang kakanyahan ng Diyos. Paulit-ulit siyang nakakakuha ng kakanyahan ng Diyos at nakakuha siya ng malaki na banal na kakanyahan. Ang dati niyang nakuhang kakanyahan na natutulog na banal na kapangyarihan ay ngayon ay humahalo na ngayon. Nararamdaman niya naman na ang kakanyahan ni Poseidon ay kumakalat na sa buo niyang katawan. Ang banal na kakanyahan ay mahina kumpara sa kakanyahan ng dragon o demonyo kaya naman hindi ito nakakadagdag ng epekto ngunit ngayon ay sapat na ito. Napapikit na lamang si Yonwoo at nararamdaman niya naman ang pagdaloy ng kapangyarihan sa kanyang katawan at ayon sa kanya na ang bawat selula ng kanyang katawan ay nag-umpisa ng magpalit at kahit na ang demon dragon body ay naaapektuhan din. Kaya niya na ding magising ang demon dragon body gamit ang kanyang banal na kakanyahan. Tumataas din ang comprehension ni Poseidon at napagdesisyonan niya naman na kung yan nga ang kaso ay mas lalakas pa siya sa hinaharap sa ibang lugar. Nakakuha rin siya ng 30 na puntos ng affinity ng water attribute. Nakakuha rin siya ng 25 na puntos ng kahusayan sa water attribute. Ayon pa kay Yonwoo ay ito nga ang kanyang inaasahan. May bigla naman siyang napansin at lumabas sa kanyang sistema na tinitingnan siya ni Poseidon na puno ng galit ang mga mata. Pagtapos mabasa ni Yonwoo yun ay sa isip niya naman na sinasabihan niya si Poseidon na gawin niya ang gusto nitong gawin. Sa isip niya na sa oras na ito ay ang ilog ng mga patay ay stage na kung saan ay yari lahat sa water attribute at ayon sa kanya na dehado siya dahil mayroon lamang siyang apoy at itim na attributes. Ngunit wala naman siyang pinagsisisihan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay natapos na ang pagpasok ng kapangyarihan sa kanyang katawan at nakahinga naman siya ng malalim. Sa isip niya na kahit isa lamang yung braso ay napakalakas ng epekto nito sa kanya at nagtataka lang siya na kung ano ba ang mangyayari kung ang buong katawan na ang kanyang lalamunin at napasabi na lang siya habang inaalala niya si Bentik na maghintay lamang ito. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na si Yonwoo at bigla namang lumabas si Nike at nag-aalalang tanong niya naman kay Yonwoo na kung ayos lang ba siya. Sa isip naman ni Yonwoo na parang pinag-alala niya ito ng kaunti dahil sa lahat ng nangyari. Tugon naman ni Yonwoo sa katanungan ni Nike na ayos lang naman siya. Lumabas rin si Nemesis at kinumpirma niya kay Yonwoo na kung naging pabaya ba siya ngayon. Nilapitan naman ni Nemesis si Yonwoo at sinabi niya na mula sa Triton na clan at Spring Queen ay mayroong maraming pagkakataon na pwede niya silang tawagin ngunit lumaban lamang siya ng mag-isa hanggang sa huli at nagpakabaliw dahil sa pananabik at napatanong naman siya na kung nasaan na nga ba ang hoarder na kalmado na kilala niya at nakalimutan niya ba ang layunin niyang maghigante dahil sa paglalaban. Napapikit na lamang si Yonwoo at naisip niya na tama naman ang sinabi ni Nemesis sa kanya kaya naman hindi siya dapat makipagtalo sa kanya. Naisip niya naman na sa loob ng kanyang kamalayan ay mayroon siyang nararamdaman na kakilakilabot na nakakulong na parang kapareho ng mabangis na hayop at naghihintay ng tamang pagkakataon upang kainin siya na parabang isang demonyo na parte ng kanyang sarili na hindi niya gustong kilalanin.
Hinawakan naman nito ang rehas at nagawa nitong makalabas at ayon sa kanya na nawala niya ang kanyang pagkontrol pagtapos ma-absorb sa paglalaban dahil naging sabik siya sa kalaban na nasa kanyang harapan at hindi niya gustong may kung sino man ang manggi-alam ng kanyang paglalaban. At hindi niya na yun hahayaang mangyari dahil kahit sino pa mang kalaban ang kanyang kinakaharap ay kinakailangan niyang panatilihin ang kanyang pagiging kalmado. At ikinulong niya muli ang kanyang sarili. Humingi naman siya ng paumanhin kay Nemesis at sinabi niya na inaamin niya na iyon ay ang kanyang pagkakamali. Sinabi naman ni Nemesis na kung naiintindihan niya ay simula ngayon ay tignan niya ang kanyang paligid dahil nasa tabi niya lang sila palagi. Tugon naman ni Yonwoo na tatandaan niya ang kanyang sinabi. Nagalit naman si Nike kay Nemesis at sinabi niya na tigilan niya na ang pag-abala sa kanilang master dahil ang kanilang master ay pinag-iisipan niya na ang patungkol sa kanyang sinabi. Sinang-ayuna naman ni Nemesis ang sinabi ni Nike sa kanya at napabuntong hininga na lamang siya sabay mungkahi niya na sa halip ay mag-usap na lang sila ngayon dahil ang sitwasyon ngayon ay hindi kaaya-aya. At tinanong niya naman si Yonwoo na kung ano na ang kanyang gagawin ngayon patungkol kay Baihee Waltz at sinabi niya pa na ang nakakatakot na halimaw na ito ay nasa kanya ang mga mata nito. Tugon naman ni Yonwoo na ayos lang dahil may ginawa naman siyang hakbang habang papatakas siya mula kay Baihee Waltz at napatanong naman si Nemesis na kung ano ba ang ginawa niyang hakbang. Ipinalabas naman ni Yonwoo ang kulay itim na kanyang mahika at pinakawalan niya ito sa kanilang harapan at nakita nila sina Baihee Waltz laban kina Arbad na tila ba ay isa itong telebisyon. At kinumpirma naman ni Nemesis na kung ang lugar ba na yan ay ang tinatawag na ilog ng mga patay na kung saan sila naglalaban. Tugon naman ni Yonwoo na ganun na nga at ipinaliwanag niya naman na ipinapakita nito ang kasalukuyang sitwasyon na nagaganap ng malayuan. Habang nanunood sila ay napatanong naman si Nemesis kung mayroon bang ibang kasama si Arbad at tugon naman ni Yonwoo na tama ang kanyang sinabi. Ipinaliwanag naman ni Yonwoo habang nanunood sila na si Arbad daw ay nagtawag ng ibang duke. Pinagkaisahan na ng tatlong duke ang clone ni Baihee Waltz ngunit walang hirap niya lang itong iniiwasan at habang nagaganap ang kanilang paglalaban ay namamangha naman si Nemesis at napapasabi na magaling kumilos ang Heavenly Demon laban sa tatlong duke at napahanga naman ito dahil sa ipinapakitang performance nito bagaman ay isa lamang itong clone at hindi pa ang tunay na katawan subalit pagod na daw si Arbad at napasabi na lang siya na anak pa rin naman ito ng Summer Queen kaya naman nasa dugo nito ang kapangyarihan ng Summer Queen na pinuno ng malaking clan. Nagtatakang tanong naman ni Nemesis kay Yonwoo na kung paano niya ba naipalabas ang ganitong klaseng ilusyon at kung mayroon ba siyang artifact na kayang magpalabas nito. Tugon naman ni Yonwoo na ibinabahagi niya lamang ang kanyang nasasakupan. Nagtataka naman si Nemesis na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya naman na noong itinapon siya pababa ni Arbad upang tulungan ni Heidi ay bigla naman siyang nag-iwan ng isang espiritu kay Arbad. Pagkarinig ni Nemesis ng sinabi ni Yonwoo ay sinabi niya naman na nakakahiyaman na punain niya ang kanyang paghatol ngunit ang kanyang ginawa ay hindi nito mababago ang kahit ano dahil kahit pa na matalo ang clone ni Baihee Waltz dito ay hahanapin pa rin siya nito. Tugon naman ni Yonwoo na tama ang kanyang sinabi kaya naman kailangan nilang pigilan siya sa paghahanap sa kanila sandali at napangiti na lamang ito habang tinatanong siya ni Nemesis na kung ano ba ang balak niyang gawin. Sinabi naman ni Yonwoo na kapag mas malaki ang labanan ay mas magandang panuurin. Pinapanood nila na naglalaban sina Baihee Waltz at Arbad at dito parang dehado na si Arbad kahit na clone lamang ito ng Spring Queen ay malakas pa din ito at nang paibaba si Arbad ay hinahabol naman siya ni Baihee Waltz at nagkatitigan sila ng mata sa mata at kita naman sa mata ni Arbad na tagilid ang kanyang sitwasyon at bigla namang napasabi si Yonwoo na oras na Hanryong at habang papalapit sa tubig si Arbad ay unti-unti namang lumalabas si Hanryong mula sa ilalim ng kanyang anino. Lingid naman sa kaalaman ni Arbad na nasa likuran niya na pala si Hanryong at kaagad namang naghanda si Hanryong ng isang pag-atake gamit ang kanyang espada at bigla niyang pinutol ang ulo ni Arbad na siyang ikinagulat niya naman at nang makita yun ng ibang mga duke ay hindi naman sila makapaniwala dahil naputol ang ulo ni Arbad at lumutang naman sa ibabaw ng tubig ang bangkay nito pati ang ulo na naputol at kumalat ang dugo sa tubig. Maging si Baihee Waltz ay nagtataka kung ano nga ba ang nangyari ngayon lang dahil parang mayroong lumabas mula sa anino ni Arbad. Bigla namang nagalit ang mga kasamahan ni Arbad at sinugod nila si Baihee Waltz at habang papasugod sila ay isinigaw naman ng isa na ang lakas ng loob niyang patayin si Duke Arbad at napasabi din ng isa na hinding-hindi niya siya papatawarin kahit kailan.
Kaagad namang naghanda ng mahika si Bai He Wolves upang counterin ang pag-atake ng dalawa at habang naglalaban ang mga ito ay pinapanood lamang sila ni Han Ryong at agad niya namang tinawagan si Yunwoo at sinabi niya na tagumpay ang kanyang misyon at babalik siya upang kolektahin ang target. Napangiti na lamang si Yunwoo at tugon niya kay Han Ryong na magaling ang kanyang ginawa at sinabi niya pa na ngayon ay sinindihan na ang simula ng paglalaban. Dahil ayon sa kanya na ang pagkamatay ng pinakamamahal na duke ng Matako na Emperor at ang layunin nitong makatikim ng karne ng dragon ay sapat na yun upang galitin ang Matako na Emperor at magtalaga ng laban at bonus na lamang para kay Yunwoo na kung itinuturing pa rin nila siya bilang kaibigan ng Bloodland. Tiningnan naman ni Nemesis si Yunwoo at napasabi na lang siya na kagaya nga ng kanyang inaasahan at pagkatingin ni Yunwoo kay Nemesis ay tinanong niya naman ito na kung bakit ba ganyan na lang siya makatingin sa kanya. Tugon naman ni Nemesis na ang pamamaraan niya ng pag-tridor sa Blood Nation ay nakakagulat kung iisipin. Sinang-ayunan naman ni Nike ang sinabi ni Nemesis at pinatigil naman sila ni Yunwoo sabay talikod niya at sinabi niya na ang maloloko ay ang tunay na tanga. Wala namang naging tugon si Nemesis ngunit sa isip naman ni Nike na inaasahan niyang hindi mamana ni Sesha ang ganitong ugali. Makalipas lamang ang ilang oras ay ang Death Knight na si Han Ryong ay inabsorb ang kaluluwa na mayroong napakahusay na kapangyarihan. Pagtapos noon ay tumaas ang ranggo nito, at nag-umpisa itong lampasan ang kasalukuyan nitong limitasyon. At habang nagaganap ang paglakas ni Han Ryong ay napapatingin na lamang si Yunwoo kay Han Ryong. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.